Nakilala siya bilang pinakabata at pinaka-elite na ahente ng North Korea. Bukod sa gwapo, isa rin siyang napakadelikadong operatiba na bihirang magkamali sa bawat misyon. Hindi nagtagal, lumipat si Kang Dae-ho sa isang high school sa South Korea. Ngunit halos hindi pa siya tapos magpakilala sa klase nang bigla na lamang nagtawanan ang lahat ng kanyang mga kaklase. Para kasi sa kanila, masyadong makaluma at parang katawa-tawa ang pangalang Kang Dae-ho. Kahit ang kanilang advisor ay tila ganoon din ang iniisip, kaya pinaupo siya sa pinakadulong bahagi ng silid-aralan. Hindi nito alam na ang bagong estudyanteng ito ay hindi naroon para mag-aral, kundi para itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang lihim na operatiba ng North Korea. Noong nabubuhay pa ang kanyang ama, ito ang may hawak ng misyon sa South Korea. Ngunit matapos itong mamatay habang nasa isang operasyon, si Kang Dae-ho ang pumalit upang ipagpatuloy ang misyon ng kanyang ama. Sa simula, balak lang ni Kang Dae-ho na makibagay at mamuhay bilang isang ordinaryong estudyante. Ngunit sa loob pa lang ng paaralan, hinarang na agad siya ng isang grupo ng mga bully. Hindi lang nila balak pag-initin ang bagong estudyante. Pinipilit din nilang kunin ang protection money ng isa nilang kaklase na si Lee Hae-in. Tinulak nila si Kang Dae-ho upang subukan kung paano ito magre-react, ngunit pinili niyang huwag silang pansinin. Dahil dito, personal na ininde ng leader nilang si Tae-go ang tila pambabastos sa kanya, kaya agad niya itong hinamon na magharap sila sa rooftop ng paaralan. Pagdating sa bubong, wala nang sinayang na oras si Tae-go at agad niyang sinuntok si Kang Dae-ho sa mukha. Damaloy ang dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Gayunpaman, upang hindi mabunyag ang kanyang tunay na kakayahan, pinili ni Kang Dae-ho na tiisin ang lahat. Hindi tumigil si Tae-go at patuloy siyang ininsulto habang pinagtatawanan. Sa kabila nito, nanatiling kalmado si Kang Dae-ho. Samantala, kinapkapan siya ng isa sa mga tauhan ni Tae-go at kunin ang kanyang pitaka, saka ito iniabot sa kanilang leader. Nagulat ang grupo nang makita nilang napakaraming pera ang laman ng pitaka ng mukhang nerd na estudyante. Habang kinakalkal ito ni Tae-go, may nakita siyang litrato. Larawan iyon ni Kang Dae-ho kasama ang kanyang ama at nakababatang kapatid na babae. Wala na ang kanyang ama ngayon, kaya silang magkapatid na lamang ang natitira. May mapanuyang ngiti sa labi si Tae-go habang nilalait ang hitsura ng kapatid ni Kang Dae-ho. Doon na niya nataman ang pinakamahinang bahagi ng binata. Napakahalaga ng kanyang kapatid sa kanya, ngunit pilit pa rin niyang kinontrol ang kanyang emosyon habang sinusubukang mabawi ang litrato. Mahigpit niyang binalaan si Tae-go na kunin na lang ang pera at huwag nang idamay ang litrato. Ngunit lalo lamang itong nagalit sa naging katapangan ni Kang Dae-ho at muli siyang sinugod. Sa kabutihang palad, dumating ang kanilang advisor sa tamang oras at napigilan ang gulo. Ayaw nang palakihin pa ni Kang Dae-ho ang insidente, kaya tahimik niyang ibinalik ang litrato sa kanyang pitaka. Ngunit mula sa araw na iyon, lalo lamang tumindi ang galit ni Tae-go sa kanya. Kinabukasan, pagpasok nila sa klase, inutusan ng kanilang istrikto at praktikal na advisor ang lahat ng estudyante na ipasa ang kani-kanilang cellphone. Binalaan pa niya ang buong klase na kapag may nahuling nagtatago ng cellphone, siguradong mapaparusahan ito. Ngunit may ilan pa ring hindi sumunod. Dahil dito, pinarusahan ng advisor ang buong klase at pinaiwan silang lahat pagkatapos ng klase upang maglinis ng mga bintana. Habang isa-isang umaalis ang ibang mga estudyante, muling gumawa ng kalokohan si Tae-go. Siniguro niyang makakauwi ang lahat maliban kina Kang Dae-ho at Lee Hae-in, na sadyang pinaiwan niya roon. Sa kabila ng malinaw na kawalang katarungan, tahimik lang na tinanggap ni Kang Dae-ho ang nangyari. Habang naglilinis sila, palihim na napapatingin si Hae-in kay Kang Dae-ho. Unti-unti nang nabubuo ang paghanga at pag-aalala niya para sa bagong transfer student. Ngunit para kay Kang Dae-ho, nananatiling pinakamahalaga ang kanyang misyon. Nang gabing iyon, pag-uwi niya sa bahay, may natanggap siyang package mula sa kanyang organisasyon. Naroon ang kanyang susunod na misyon, ang patayin ng isang taksil mula sa North Korea. Ang target ay may codename na Jung Ho-bin. Isa itong traidor na sistematikong pinapatay ang mga kapwa niya operatiba ng North Korea na nagtatago sa South Korea. Kilala si Jung Ho-bin bilang isang napakahusay at napakalupit na mamamatay tao, kaya isa siya sa pinakamataas na prioridad ng organisasyon. Pagkatanggap ng utos, agad kumilos si Kang Dae-ho ng mismong gabing iyon. Ayon sa mga tagubilin ng organisasyon, una siyang nagtungo sa isang lottery shop na pinapatakbo rin ng isang kapwa operatiba mula sa North Korea. Pagpasok niya sa tindahan, binigkas niya ang isang lihim na code phrase. Agad itong naintindihan ng may-ari. Kalmado nitong nagprint ng isang lottery ticket at palihim na iniabot kay Kang Dae-ho ang isang burner phone. Matapos
Matapos sundin ang susunod na instruction, nagtungo naman siya sa isang bakery. Nagkunwari siyang ordinaryong customer at matapos niyang sabihin ang isa pang code phrase, agad siyang nakilala ng Panadero bilang isang operatiba. Walang imot na iniabot ng Panadero ang isang nakahandang cake. Kaagad itong binuksan ni Kang Deho gamit lamang ang kanyang mga kamay at kinuha ang isang disassembled na handgun na nakatago sa loob nito. Isinalpak niya ang 30 bala na kasama nito at mabilis na muling binuo ang baril. Kinabukasan, habang lunch break sa paaralan, nagtungo si Kang Deho sa itinakdang rendezvous point. Pagkabukas pa lamang ng pinto, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na mabilis at eksaktong galaw, madali niyang dinaig ang may-ari ng boxing gym hanggang sa mabugbog at tuluyang matumba ito. Gayunpaman, hindi niya ito pinatay. Sa halip, agad niyang tinanong kung nasaan si Jung Ho Bin. Sa simula ay nanahimik ang may-ari ng gym at tumangging magsalita, ngunit walang pag-aalinlangan si Kang Deho. Agad niyang pinaputukan ang binti nito upang pilitin itong magsabi ng katotohanan. Malamig ang tingin ni Kang Deho habang sinasabi, ito ang nangyayari sa mga matitigas ang ulo. Muli niyang tinutukan ng baril ang lalaki at sinabi na iyon na ang huling pagkakataon nito upang magsabi ng totoo. Dahil sa matinding takot, tuluyan nang bumigay ang may-ari ng boxing gym. Inamin nitong may isang tindero ng karne ng baboy na kamakailan lang ay nakipagkita kay Jung Ho Bin. Habang nagsasalita, dahan-dahan itong binabago ang pwesto ng katawan nito. Nagkunwari itong nakikipagtulungan, ngunit ang totoo ay naghahanap lamang ito ng pagkakataong makaganti. Bigla nitong dinampot ang isang upuan at inihampas iyon kay Kang Deho. Pagkatapos ay mabilis nitong sinunggaban ang isang kutsilyong panghiwa ng prutas, balak siyang patayin. Ngunit nakuha na ni Kang Deho ang impormasyong kailangan niya. Agad siyang kumilos at sa isang malakas at eksaktong sipa, tuluyan niyang napabagsak ang may-ari ng gym. Ito ang unang pagkakataon na may napatay si Kang Deho. Labis siyang inuusig ng kanyang konsensya, ngunit pinilit niyang ibaon sa kaibuturan ng kanyang damdamin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Dahil mahalaga ang bawat minuto, bumalik siya sa paaralan ng hapong iyon. Pagpasok niya sa silid-aralan, nadatnan niyang muli na namang binyo boli ng kanyang mga kaklase si Lee Hai-in. Isa-isang ibinabato ng mga ito ang basura sa kanya habang inuutusan siyang pulutin ang lahat. Hindi kinaya ni Kang Deho na panoorin siyang magdusa ng mag-isa. Lumapit siya at tahimik na tinulungan si Hai-in na pulutin ang mga kalat. Pagkakita ng mga boli na tinutulungan ng mukhang nerd na transfer student si Hai-in, lalo nila itong inasar. Tinawag nila ang dalawa ng iba't ibang nakakainsultong pangalan at ipinahiwatig pa nilang may namamagitan sa kanila. Ngunit nanatiling tahimik si Kang Deho. Wala siyang pinatulan ni isa sa mga ito at ipinagpatuloy lamang ang pagpulot ng mga basura. Ang simpleng kabutihang ipinakita niya ay lubos na nakaantig sa puso ni Hai-in. Nang hapong iyon, habang nasa klase, halatang lutang pa rin si Kang Deho dahil sa bigat ng unang taong napatay niya. Napansin ito ng kanilang guro, kaya tinawag siya upang sagutin ang isang tanong. Dahil inakala ni Hai-in na hindi niya alam ang sagot, palihim niya itong binulungan ng isang clue. Ngunit mali ang akala nilang lahat. 5. Kumpiyansang sagot ni Kang Deho. Correct. Very good. Sagot naman ng guro. Dahil dito, lalo pang humanga si Hai-in sa kanyang gwapo at matalinong kaklase. Ngunit hindi nagtagal ang katahimikang iyon. Pagkatapos ng klase, sa pilitan na namang kinaladkad ni Tae-go at ng kanyang mga kasamahan si Lee Hai-in papunta sa science laboratory. Nagkataon namang nakita ni Kang Deho ang buong pangyayari. Hinihingian muli ni Tae-go si Hai-in ng protection money. Inagaw pa nito ang perang matagal niyang pinag-ipunan mula sa kanyang part-time na trabaho, na nakalaan sana para sa kanyang matrikula. Wala silang ipinakitang kahit kaunting awa. Nang makita nila ang takot sa mukha ni Lee Hai-in, lalo pang naging masama ang kanilang balak, at nang handang sasaktan na nila siya, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo roon si Kang Deho, tahimik na pinagmamasdan ang nangyayari at ang magulong kalagayan ni Hai-in. Agad na naunawaan ni Kang Deho ang nangyayari. Isa sa mga tauhan ni Tae-go ang lumapit upang takutin siya. Dahil kampante ang mga ito sa dami nila, sinubukan nilang sindakan si Kang Deho, ngunit sa loob lamang ng ilang segundo ay mabilis niya itong napabagsak. Sunod-sunod namang sumugod ang iba pang mga bully, ngunit sinalubong sila ni Kang Deho ng walang pag-aalinlangan. Sa pamamagitan ng sunod-sunod na malalakas at eksaktong suntok, isa-isa niya silang pinabagsak. Nang makita ni Tae-go na talunan na ang kanyang mga kasamahan, siya na mismo ang sumugod kay Kang Deho. Ngunit sa isang suntok lamang, nabali ang kanyang kamay. Napasigaw siya sa matinding sakit habang namimilipit sa sahig.
Dahil dito, matagumpay na nailigtas ni Kang Deho si Lee Hai-in. Hindi na napigilan ni Hai-in ang kanyang emosyon at tuluyan siyang napaiyak dahil sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Matapos ang pangyayaring iyon, nagbago ang samahan sa loob ng silid-aralan at naging mas maayos ang kanilang kapaligiran. Ngunit pagkalipas ng ilang araw, tumigil na sa pagpasok sa paaralan si Hai-in. Isang hapon habang nasa klase, hindi mapakali si Kang Deho dahil paulit-ulit niyang iniisip ang kalagayan nito. Habang umiikot sa silid-aralan ang kanilang advisor upang tingnan ang mga estudyante, isa-isang umayos ng upo ang lahat. Ngunit napansin ng guro na tulala pa rin si Kang Deho. Dahil dito, itinaas ng guro ang kanyang kamay upang batukan siya. Bilang isang elite na operatiba, kusang kumilos ang katawan ni Kang Deho at agad niyang nasalo ang kamay ng guro. Nang mapagtanto niyang ang kanyang advisor pala iyon, mabilis niya ring binitawan ang kamay nito. Namula sa hiya at gulat ang guro, pagkatapos ay pinalabas si Kang Deho ng silid-aralan bilang parusa. Matapos iyon, dali-dali namang nagtungo ang guro sa klinik upang ipasuri ang kanyang kamay, habang nagtawanan ang buong klase dahil sa wakas ay may nakaganti rin para sa kanila. Mula noon, naging bayani si Kang Deho sa paningin ng kanyang mga kaklase. Pagsapit ng tanghalian, nakaupo si Taegu sa cafeteria at kahit nanginginig pa rin ang kamay niyang may hawak na kutsara, patuloy pa rin siyang nagyayabang na bubunutin niya ang lahat ng ngipin ni Kang Deho kapag gumaling na siya. Nakisali rin ang kanyang mga kasamahan at nangakong bubugbugin nila si Kang Deho hanggang hindi na siya makilala ng sarili niyang ina. Ngunit nang pumasok si Kang Deho sa cafeteria, biglang nawala ang kanilang yabang at napalitan ito ng takot. Lumapit siya kay Taegu, hindi upang makipag-away, kundi upang tanungin kung bakit hindi na pumapasok si Lee Hai-in, ngunit dahil hindi ito makasagot ng maayos, nagpa siya siyang humingi ng pahintulot sa kanilang advisor upang hanapin siya at nadatnan niya itong nasa opisina ng mga guro habang inaalagaan pa rin ang kamay nitong nakabendang mabuti, isang malinaw na paalala ng nangyari sa pagitan nilang dalawa noong nakaraan. Nagulat ang guro at agad niyang ibinaba ang manggas ng kanyang damit. Halatang sariwa pa rin sa kanyang isipan ang nangyari noong nakaraan. Nang makita niyang humihingi ng pahintulot si Kang Deho na lumabas ng paaralan, agad niya itong pinayagan ng walang pag-aalinlangan. Pagkaalis sa paaralan, dumiretso si Kang Deho sa cafe kung saan nagtatrabaho si Hai-in bilang part-time. Ngunit pagdating niya roon, nalaman niyang huminto na ito sa pagtatrabaho. Inakala ni Kang Deho na baka hindi na niya muling makita si Hai-in. Ngunit habang pauwi siya ng araw na iyon, may pamilyar na mukha siyang namataan. Si Hai-in pala iyon, at nalaman niyang tuluyan na itong huminto sa pag-aaral. Nakahanap na ito ng bagong part-time na trabaho sa isang dance studio. Doon niya nalaman na matagal ng pangarap ni Hai-in ang maging mananayaw. Sa tuwing dumaraan si Hai-in sa dance studio ng kanilang paaralan, lagi niyang hinahangaan ang mga estudyanteng nagsasanay sa loob. Upang matanggap siya sa bagong trabaho, kailangan niya ng pirma ng isang guardian. Kaya nakiusap siya kay Kang Deho na magpanggap na kanyang kuya at pirmahan ang dokumento, kahit alam nitong maaaring malagay sa panganib ang kanyang undercover na pagkakakilanlan. Sa huli, pumayag pa rin si Kang Deho at nilagdaan ang mga papeles. Naalala ni Kang Deho ang kanyang nakababatang kapatid na babae sa North Korea dahil sa pagmamahal ni Hai-in sa sining. Mahilig din sa sining ang kanyang kapatid, ngunit palagi itong binabantayan ng pamahalaan ng North Korea. Ginagamit ito bilang paraan upang pilitin si Kang Deho na sundin ang lahat ng misyon na ipinapagawa sa kanya sa South Korea. Ang muling makasama ang kanyang kapatid ang pinakamalaking dahilan kung bakit determinado siyang tapusin ang bawat misyon. Maging ang mga taong nagpapanggap na kanyang mga magulang sa South Korea ay pawang mga undercover na ahente rin ng North Korea. Nang papaalis na sila, sabay na naglakad pauwi sina Kang Deho at Hai-in habang magkasalo sa iisang payong. Palihim na masaya si Hai-in dahil may mabait na taong nag-aalaga at nag-aalala para sa kanya. Ngunit para kay Kang Deho, wala siyang romantikong nararamdaman. Ang turing niya kay Hai-in ay parang sarili lamang niyang nakababatang kapatid. Habang nag-uusap sila, nalaman niya ang masakit na kwento ng buhay nito. Maaga nitong naulila sa mga magulang at mula noon ay namuhay na lamang gamit ang maliit na kinikita sa iba't ibang part-time na trabaho. Kinabukasan, determinado si Kang Deho na tapusin agad ang kanyang misyon. Sinundan niya ang impormasyong nakuha niya noong nakaraan at nagtungo sa isang butcher shop. Dahil sa banta ng kanyang baril, napilitang makipagtulungan ang tindero ng karne at ibinigay ang pagkakakilanlan ng taksil na si Jung Ho Bin. Ibinigay nito ang plate number ng sasakyan ni Jung Ho Bin habang nagmamakaawang huwag siyang patayin. Ngunit isa lamang pala itong panlilinlang. Sa isang iglap, bigla nitong sinugod si Kang Deho gamit ang isang meat hook. Mabilis na nakaiwas si Kang Deho at ginamit ang isang malaking piraso ng karne ng baboy upang salagin ang pag-atake. Pagkatapos nito, mabilis niyang napasuko ang tindero ng karne.
Matapos makuha ang plate number, agad niyang natunton ang sasakyan ni Jung Ho Bin at naghanda ng isang ambush. Hindi nagtagal ay lumitaw ang target. Tahimik siyang sumunod gamit ang kanyang motorsiklo habang naghihintay ng tamang pagkakataon upang umatake. Nang huminto ang sasakyan sa pulang ilaw ng trapiko, nakita niya ang perpektong pagkakataon. Ngunit hindi madaling malinlang si Jung Ho Bin. Naramdaman nito ang panganib at sa mismong sandaling bubunutin na ni Kang Dae-ho ang kanyang baril, agad nitong inapakan ng todo ang silinyador. Pumutok si Kang Dae-ho at nabasag ang bintana ng sasakyan. Sinundan pa niya ito ng isa pang putok na tumama sa side mirror, bago ang isa pang bala ay bumuta sa gulong ng sasakyan. Dahil dito, nawalan ng kontrol ang sasakyan ni Jung Ho Bin at malakas na bumangga sa harang sa gilid ng kalsada. Isinuot ni Kang Dae-ho ang kanyang sombrero at dahan-daang lumapit sa naaksidenteng sasakyan. Nakulong si Jung Ho Bin sa loob at wala ng paraan upang makatakas. Ngunit nang bubunutin na sana ni Kang Dae-ho ang kanyang baril upang tapusin ang misyon, napansin niyang unti-unti nang nagtitipon ang mga tao sa paligid habang kinukunan ng video ang buong pangyayari gamit ang kani-kanilang mga cellphone. Upang hindi mabunyag ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, napilitan si Kang Dae-ho na umatras at umalis sa lugar. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, natandaan na ni Jung Ho Bin ang kanyang mukha. Nang gabing iyon, pinangunahan ni Jung Ho Bin ang kanyang mga tauhan patungo sa tinutuluyan ni Kang Dae-ho. Doon nila natagpuan ang mga taong nagpapanggap na kanyang mga magulang. Walang sinabi ang grupo at agad silang pumasok sa loob ng bahay. Agad na hinarap ni Jung Ho Bin ang babaeng nagpapanggap na ina ni Kang Dae-ho at pilit na inusisa kung nasaan ang kanilang itinatagong mga gamit. Sunod-sunod niya itong tinanong tungkol sa isang safe at binigyan pa ng pagkakataong mabuhay kapalit ng impormasyon. Doon nabunyag na pareho pala silang naghahanap ng iisang bagay, isang tagwan ng napakahalagang diamante na sapat ang halaga upang pandohan ang anumang ambisyong pampulitika. Matapos makuha ang kombinasyon ng safe, walang pag-aalinlang ang binaril at pinatay ni Jung Ho Bin ang babae. Samantala, nasa itaas ng bahay ang lalaking nagpapanggap na ama ni Kang Dae-ho. Dahil nakasuot siya ng headphones at abalang nakikinig ng musika, wala siyang kamalay-malay sa panganib na nangyayari sa ibaba. Ngunit nang magkaharap sila ni Jung Ho Bin, agad din siyang binaril at pinatay. Pagkatapos nito, kinuha ng mga tauhan ni Jung Ho Bin ang mga diamante. Habang sila ay umalis, nanatili naman si Jung Ho Bin sa sala at tahimik na hinintay ang pagdating ni Kang Dae-ho. Hindi nagtagal ay nakauwi si Kang Dae-ho at agad niyang nakita ang walang buhay na mga katawan ng kanyang undercover na mga magulang. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat ng nangyari. Hindi na lamang ito tungkol sa misyon. Naging personal na ang lahat. Sa matinding galit, pinunit niya ang kanyang damit at walang pag-aalinlangang sinugod si Jung Ho Bin. Hindi rin nagsalita si Jung Ho Bin. Agad niyang itinumba ang mesa at sinalubong si Kang Dae-ho ng sunod-sunod na malalakas na suntok. Ngunit bawat pag-atake niya ay madaling naiwasan at na-counter ni Kang Dae-ho. Sa sobrang galit ni Jung Ho Bin, nababasag na ang mga salamin sa paligid, ngunit wala pa rin siyang maipukol na matinding suntok sa kanyang kalaban. Samantala, mas matindi ang dahilan ni Kang Dae-ho para lumaban. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang nakababatang kapatid na naghihintay sa kanya sa North Korea. Habang tumatagal ang laban, lalong napatunayan ni Jung Ho Bin na hindi niya kayang talunin si Kang Dae-ho sa santukan. Nang mapagtanto niyang dehado siya sa hand-to-hand combat, agad siyang bumunot ng baril. Ngunit mas mabilis pa rin si Kang Dae-ho at agad niyang hinawakan ang pulsuhan nito. Bagamat nagawa niyang maagaw ang baril, kapwa sila bumangga sa pader habang nagpupumiglas. Sinamantala ni Jung Ho Bin ang pagkakataon at muli siyang pinagsusuntok ng paulit-ulit. Sa gitna ng matinding laban, mabilis na dinampot ni Kang Dae-ho ang isang cable, tumalikod habang umiikot ang katawan, at mahigpit itong ipinulupot sa leeg ni Jung Ho Bin. Hirap na hirap huminga si Jung Ho Bin. Ngunit sa huling sandali, bigla siyang bumunot ng isang nakatagong kutsilyo at muling nabaligtad ang sitwasyon. Muntik nang tamaan si Kang Dae-ho, ngunit mabilis siyang nakaiwas. Sa isang iglap, dinampot niya ang isang lata ng beer at ginamit iyon upang harangin ang kutsilyo. Matapos ang maikling agawan, tuluyan niyang naagaw ang sandata at agad na pinagsasaksak si Jung Ho Bin ng 2 beses. Doon tuluyang natapos ang laban. Bagamat nagwagi siya, malubharing nasugatan si Kang Dae-ho. Habang nakatingin siya sa walang buhay na mga undercover na magulang na namatay dahil sa kanya, labis siyang nakonsensya. Alam niyang nabunyag na ang kanyang pagkakakilanlan at hindi naligtas ang kanyang pinagtataguan. Upang mabura ang lahat ng bakas ng kanyang presensya, pinutol niya ang linya ng gas at inilagay ang mga dagwang sandata sa loob ng microwave bago mabilis na tumakas sakay ng kanyang motorsiklo. Ilang sandali lamang ang lumipas, sumabog ang buong bahay at nilamon ito ng napakalakas na apoy. Hindi nagtagal, dumating ang mga awtoridad at agad nilang pinalibutan ang lugar habang sinisimulan ang investigasyon. Sa kabila ng matinding pagsabog, may mga ebidensya pa ring nakuha ang mga pulis mula sa mga guho. Isa na rito ang isang piraso ng uniforme
na may nakasulat na pangalan ni Kang Dae-ho. Dahil sa impormasyong iyon, mabilis nilang natuklasan ang tunay niyang pagkakakilanlan bilang isang operatiba ng North Korea. Alam ni Kang Dae-ho na hindi na siya maaaring manatili pa roon, kaya agad siyang nagtungo sa itinakdang lugar kung saan siya dapat sunduin ng kanyang organisasyon. Pagdating niya roon, nadatnan niya ang matandang babae na nagsisilbing kanyang handler. Ngunit hindi nagtagal, bumagsak ito dahil sa matinding pinsalang tinamo. Dahil sa maingat na pag-aalaga ng matandang babae, mabilis namang nakarecover si Kang Dae-ho. Akala niya ay makakauwi na siya sa wakas sa North Korea. Ngunit dumating ang isang misteryosong package na naglalaman ng kanyang huling misyon. Kailangan niyang mabawi ang mga ninakaw na diamante, at nangako ang kanyang mga nakatataas na kapag natapos niya ito, muli na niyang makakasama ang kanyang nakababatang kapatid. Walang pag-aalinlangan na tinanggap ni Kang Dae-ho ang misyon. Hindi niya alam na isa na naman pala itong napakadelikadong operasyon na muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Batay sa impormasyong natanggap niya, nagtungo siya sa Diamond Exchange. Gamit ang isang baril na may silencer, mabilis niyang pinatay ang dalawang gwardiya sa labas. Ngunit sa kasamaang palad, natuklasan pa rin ang kanyang presensya. Dahil dito, agad na itinigil ang transaksyon sa loob ng gusali. Isa sa mga tauhan ang lumabas upang alamin ang nangyayari, ngunit wala na roon si Kang Dae-ho. Habang nagtataka ang lahat kung saan siya nagpunta, bigla na lamang may nahulog na granada sa gitna nila. Kasunod nito ang isang napakalakas na pagsabog na agad kumitil sa buhay ng dalawa nilang leader. Samantala, mabilis namang dinampot ng isa sa mga tauhan ang briefcase at tumakbo upang makatakas. Alam niyang nasa paligid pa rin si Kang Dae-ho, kaya nagtago siya sa mga dock ng gusali. Ngunit hindi nagtagal ay natunton pa rin siya ni Kang Dae-ho. Bago tuluyang umuwi upang tapusin ang kanyang misyon, bumili muna si Kang Dae-ho ng mga prutas para sa kanyang kapatid at isang sweater para sa matandang babaeng nag-alaga sa kanya bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita nito. Matapos magpaalam sa matandang babae, pinuntahan din niya si Lee Hae-in upang magpaalam bilang isang kaibigan. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa extraction point. Sinabi ng kanyang kontak na kung magiging maayos ang lahat, mag-aalmusal na siya sa Pyongyang kinabukasan. Sa wakas, naniwala si Kang Dae-ho na makakauwi na siya at makakasama muli ang kanyang kapatid. Ngunit masyado siyang nagdiwang ng maaga. Sa isang iglap, bigla siyang sinaksak ng kanyang kontak. Sa kabila ng matinding sakit, nagawa pa rin ni Kang Dae-ho na makabawi at mapabagsak ang umatake sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pinagtaksilan ng kapwa niya operatiba. Ipinaliwanag ng kontak na napakawalang malay ni Kang Dae-ho. Wala ni isang operatiba ng North Korea ang tunay na nakababalik ng buhay matapos ang kanilang mga misyon. Noon lamang niya lubusang naunawaan ang katotohanan. Mula sa sandaling ipinadala sila sa ibang bansa, isa lamang silang mga pyesa na maaaring isakripisyo anumang oras, maging ng kalaban o ng sarili nilang pamahalaan. Doon din niya naunawaan ang tunay na sinapit ng kanyang ama. Matapos nitong matagumpay na makumpleto ang misyon, pinatay rin ito habang pauwi na sana sa North Korea. Wala nang ibang pagpipilian si Kang Dae-ho kundi ang patayin ang kontak na nagtangkang pumatay sa kanya. Hindi siya makapaniwalang ang katapatan niya sa kanyang bansa ay nauwi lamang sa napakalupit na pagtataksil. Dahil wala na siyang mababalikan, sugatan siyang nagtungo sa pwesto ng matandang babaeng tumulong sa kanya upang humingi ng mga kasagutan. Ngunit pagdating niya roon, nadatnan niyang napapalibutan na ng mga pulis ang buong lugar. Nabunyag na rin ang pagkakakilanlan ng matandang babae. Nang makita niya si Kang Dae-ho sa gitna ng mga tao, agad niya itong sinigawan na tumakas. Pagkatapos noon, inaresto siya ng mga pulis. Napansin ng hepe ng pulisya ang lungkot at pagkabahala sa mukha ni Kang Dae-ho habang nakatayo ito sa gitna ng mga tao. Agad niyang naramdaman na may kakaiba, kaya inutusan niyang habulin ito. Ngunit mabilis na nakatakas si Kang Dae-ho. Dahil alam niyang wala na siyang ibang mapupuntahan, nagtungo siya sa apartment ni Hae-in upang doon magtago. Sa tulong ng maagap na pag-aalaga ni Hae-in, nakaligtas siya at unti-unting gumaling ang kanyang mga sugat. Samantala, nalaman ni Hae-in ang tunay na pagkakakilanlan ni Kang Dae-ho sa pamamagitan ng mga ulat sa balita. Sa kabila nito, hindi niya isinumbong si Kang Dae-ho sa mga pulis. Alam niyang hindi ito masamang tao. Nauunawaan niyang naging operatiba lamang ito dahil sa kanyang nakababatang kapatid. Dahil dito, pinayagan niyang manatili si Kang Dae-ho sa kanyang apartment habang nagpapagaling. Kinabukasan, habang namimili ng mga kailangan sa grocery si Hae-in, bigla niyang nakasalubong ang hepe ng pulisya. Hinahanap pala siya nito dahil naniniwala itong may alam siya sa kinaroroonan ni Kang Dae-ho. Ngunit dahil tapat siya sa kanyang kaibigan, nagpanggap siyang walang alam. Samantala, dinala na ng pamunuan ng North Korea sa South Korea ang nakababatang kapatid ni Kang Dae-ho. Desidido silang mabawi ang mga diamante. Hindi nagtagal,
nakatanggap si Kang Deho ng tawag mula sa kanyang mga nakatataas. Inutusan siyang ipagpalit ang mga diamante kapalit ng buhay ng kanyang kapatid. Labis siyang nabigatan sa narinig dahil ang kanyang kapatid na lamang ang natitira niyang pamilya. Kaya ginawa niya ang lahat upang mailigtas ito. Kinaumagahan, dinala niya ang mga diamante sa itinakdang lugar ng palitan. Ang ingay ng makina ng kanyang motorsiklo ang gumising kay Hai-in. Hindi maalis ang matinding pag-aalala sa kanyang dibdib, kaya agad niyang tinawagan ang hepe ng pulisya upang humingi ng tulong. Pagdating ni Kang Deho sa lugar ng palitan, sa wakas ay muli niyang nakita ang kanyang kapatid, ang taong matagal na niyang gustong makasama. Ngunit hindi niya alam na isa pala itong bitag. Habang ihahanda na sana niyang ibigay ang mga diamante, nakaabang na ang mga kalaban upang barilin siya sa mismong sandaling may suko niya ang mga ito. Ngunit bago pa nila may sigawa ang kanilang plano, biglang umalangaw-ngaw ang putok ng baril. Dumating ang mga tauhan ng hepe ng pulisya at nailigtas nila ang buhay ni Kang Deho. Habang nagkakapalitan ng putok ang magkabilang panig, hinabol ni Kang Deho ang sasakyang tumatangay sa kanyang kapatid, ngunit hindi niya ito naabutan. Nang akala niyang mawawala na naman ito sa kanya, biglang dumating ang sunod-sunod na sasakyan ng pulisya at naharang ang mga kidnapper, kaya ligtas na nailigtas ang kanyang kapatid. Dahil sa matinding ginhawa, tahimik na umalis si Kang Deho. Akala niya ay doon na magtatapos ang lahat ng kanyang paghihirap bilang isang operatiba, ngunit nagkamali siya. Ang walang awang organisasyon ay si Hai-in naman ang ginawa nilang susunod na target. Nang gabing iyon, muling nakatanggap si Kang Deho ng isang mapanindik na tawag. Sinabihan siyang isauli ang mga diamante, kung hindi ay ang nag-iisa niyang kaibigan na si Lee Hai-in ang susunod na papatayin. Alam ni Kang Deho na nalagay sa panganib si Hai-in dahil lamang sa kanya, kaya nagpasya siyang tapusin na ang lahat minsan at magpakailanman. Bago siya umalis, tinawagan niya ang hepe ng pulisya at iniwan ang kanyang cellphone malapit sa pinto upang madali siyang matunten ng mga pulis. Pagkatapos nito, mag-isa siyang nagtungo sa itinakdang lugar ng tagpuan. Maingat niyang sinuri ang buong paligid. Nang matiyak niyang ligtas pa si Hai-in, inilabas niya ang mga diamante at inihagis ang mga ito sa ere. Habang nagkakagulo ang lahat sa pag-agaw ng mga diamante, mabilis niyang binaril ang isa sa mga tauhan ng kalaban. Ngunit hindi nagtagal ay napaligiran siya ng napakaraming armadong operatiba. Tinamaan siya ng bala sa balikat at napilitang umatras. Ginamit ni Kang Deho bilang panangga ang silid kung saan nakakulong si Lee Hai-in. Patuloy siyang nagpaputok habang lumalaban, ngunit napakarami ng kanyang mga kalaban. Makalipas ang ilang saglit na putukan, tuluyan siyang naipit. Napansin niya ang isang tangke ng gas na nasa malapit. Agad niyang inihagis ang isang pampasabog na naihanda na niya patungo rito. Mahigpit niyang niyakap si Hai-in upang protektahan ito bago niya pinasabog ang pampasabog. Umalangaw-ngaw ang isang napakalakas na pagsabog na agad kumitil sa buhay ng ilan sa mga operatiba. Inakala nilang nakatakas na sila sa kaguluhan, ngunit habang tumatakbo sila palayo, biglang sinugod si Kang Deho ng isang asasin at marahas siyang ibinagsak sa lupa. Nang marinig ni Lee Hai-in ang paparating na mga siren ng pulisya, buong tapang siyang lumaban. Samantala, nagkamalay ang leader ng North Korea at agad niyang itinutok ang kanyang baril. Sa kabutihang palad, dumating sa tamang oras ang hepe ng pulisya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Kang Deho mismo ang nagtutok ng kanyang baril sa hepe ng pulisya. Sinabi niyang hindi na siya kailanman makababalik sa kanyang sariling bayan. Handa siyang mamatay upang matiyak lamang ang kalayaan ng kanyang nakababatang kapatid. Pagkatapos sabihin iyon, mabilis siyang pumihit at pinaputukan ang leader ng North Korea. Takot na nasaksihan ni Lee Hai-in ang buong pangyayari. Agad namang tumakbo ang hepe ng pulisya papunta kay Kang Deho at dali-dali siyang isinugod sa ospital. Habang nasa biyahe, paulit-ulit na binibigkas ni Kang Deho ang pangalan ng kanyang kapatid sa kanyang mga huling hininga. Kahit sa mga huling sandali ng kanyang buhay, ang kaligtasan pa rin ng kanyang kapatid ang tanging laman ng kanyang isip. Sa huli, hindi na niya kinaya ang kanyang mga sugat at tuluyan siyang pumanaw. Habang unti-unting lumalayo ang tanawin, ipinakita na nagpapatuloy pa rin ang buhay. Sa isang nakaaantig na pagtatapos, si Lee Hai-in ang yumako sa responsibilidad na alagaan ang nakababatang kapatid ni Kang Deho. Tinanggap niya ito sa kanyang buhay at inaruga na parang tunay na nakatatandang kapatid. Magkasama nilang hinarap ang hinaharap at ipinagpatuloy ang pamana ni Kang Deho ng pagmamalasakit at pag-aaruga sa iba. Dito nagtatapos ang pelikula. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang Asian Drama PH recap katulad nito at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.